Siya ang pinakamahirap na presidenteng minahal ng sobrang daming tao. Siya si Jose Pepe Mujica na naging 40th president ng Uruguay noong 2010 to 2015. Kahit maiksi lang yung panahon niya ng pagiging presidente, tumatak naman siya sa mga taong pinagsilbihan niya dahil nga sa pagiging mabuti at magaling nga niyang presidente. Katunayan, habang presidente siya, nabansagan pa nga siyang the world's poorest president dahil nga sa pagiging matipid and sa pagiging simple ng way nga niya ng pamumuhay. Pati nga yung sinasahod niya, tinutulong nga niya sa iba na 90% nga ng sinasahod niya bilang presidente, dinodonate nga niya sa mga nangangailangan nga. Imbes na mamuhay ng marangya sa presidential palace nga ng Uruguay, mas pinili nga ni Jose na tumira nga sa isang farm kasama yung asawa niya dahil para sa kanya, sapat na nga ito. Wala din siyang mga katulong or mga alalay kundi mga kapamilya, kaibigan at mga nagmamahal sa kanya na tumutulong nga sa kanya sa pang-araw-araw niya. Kahit yung kotse nga niya, ito pa rin yung kotse nga niya dati na kahit nga lumaki na nga yung sahod niya, hindi siya bumili ng mas maganda, mas bago or mga sports car ganon. Para nga sa kanya, sapat na nga yung 1987 Volkswagen Beetle car nga niya para mga magamit sa buong buhay niya. Ayon kay Jose, ang paniniwala niya, ang isang leader ay dapat mamuhay katulad ng normal na tao kasi siguro para maramdaman nga din nila yung nararanasan ng mga nasasakupan nila. Kaya alam mo yon, mahirap makibagay or maintindihan yung mga hirap ng mga nasa ibaba kung ikaw mismo namumuhay ka ng marangya na halos hindi mo na nga sila makita. Sobrang minahal nga ng mga tao itong si Jose to the point nga na wala siyang kasamang bodyguard kasi nga wala naman siyang kaaway eh. Bilang presidente, in-approve din niya ang maraming batas na sa ibang mga bansa hindi pinapayagan. Kahit nga sa atin hindi pinapayagan yung mga to eh. Kabilang nga dito ang pag-legalize ng same-sex marriage, pag-legalize nga ng abortion, and also pagbebenta at paggamit ng mga halamang gamot. Naniniwala kasi si Jose sa karapatan ng bawat tao. Lahat ng tao ay may karapatang mamili at may freedom sa kung paano nga nila gustong mamuhay. Pero bago naging presidente si Jose, marami din siyang pinagdaanan na humulma nga sa pagiging leader niya. Rebelde siya, nakipaglaban, nabengbeng ng ilang beses at ilang beses din siyang muntikan nga ding mategi. Kulong din siya at nakatakas ng ilang beses pero eventually, nakulong nga siya for 14 years ng dere-derecho at dito na nga siya nakalaya at tuluyan na nga nagbagong buhay at yung mga experience nga niya na ito ang tumulong sa kanya sa tamang pamumuno nga. During his administration, umusbong din ang ekonomiya ng Uruguay at an average annual rate of 5.4% at nabawasan din ang poverty at unemployment numbers sa bansa nga nila. Kahit na tinatawag na the poorest president, ayaw naman itong marinig nga ni Jose. Yun sa kanya, they say I'm the poorest president. No, I'm not. Poor are those who want more because they are in an endless race. Although may mga reklamo din naman sa pamumuno niya, if meron mang hindi siya maakusahan, ayun ay yung pagiging corrupt or pangbababoy sa demokrasya ng bansa nila. Noong 2020, tuluyan na nga nag-retire itong si Jose, pero patuloy pa rin siyang minahal ng mga taga-Uruguay. Sadly, noong May 13, 2025, tuluyan na nga rin pumanaw itong si Jose sa edad na 89 years old dahil sa cancer. Alam mo kung ano yung nakakatuwa sa kwentong ito? The only reason kung bakit pinag-uusapan to, kasi nga, bibihira yung mga politiko na nagsisilbi talaga sa bayan. How much more yung isang presidente na hindi nga sakim sa kapangyarihan. Ang ibang politiko gusto lang maging politiko dahil nga sa kapangyarihan, sa negosyo, or pang sariling intensyon at hindi nga para sa bayan na dapat na pinagsisilbihan nila eh. Ano sa mga ganitong kwento, ma-inspire yung mga Filipino na bumoto ng mga talagang magagaling na politiko. Mag-research sa mga iboboto nila, wag yung corrupt at nagnanakaw nga sa bayan, and wag yung walang alam sa batas, di ba? Kasi kung yung mga tax sa pera ng bayan natin nagagamit nga ng maayos at hindi nga napupunta sa mga kurakot at bumoboto nga yung karamihan ng mga Filipino ng hindi corrupt, wala. Mas maganda sana yung Pilipinas at walang nangyayaring gulo ngayon. Bilang ender, sabihin ko na nga lang din yung sinabi nga ni Jose, I believe that politicians should live like the majority of their people, not like how the privileged minority lives. Yun lang naman sa mga politikong katulad nga ni Jose, mabuhay kayo at sa mga kurakot dyan, unahan na lang kayo sa impyerno.